Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong ah, pag-uusapan mga kababayan ko na video. Ito naman sa Cebu, no? Hindi daw tinatalaban ng patalim. So salamat doon sa nagpasa sa akin ito. Panoorin natin to mga men. Sa dasal nagsisimula ang paghingi ng milagro. Kaya ba't dinasalan muna ang lalaking ito? Ayos ah! Bago siya parang karneng pinagtatadtad. Nung dumapa ang lalaki, tinagataga naman ang kanyang mga binti. Mula sa isang maliit na Hindi kaya ma-YouTube ako nito. bote. Pinahiran din nila ang kanyang bisig ng langis. Patunay na hindi raw ito tinablan o nasugatan man lang. Mga miyembro raw sila ng samahang Senyor Santo Niño. Sa bayan ng Konsolasyon sa Cebu, may mga taong tila may taglay daw na espesyal na kapangyarihan dahil hindi sila tinatablan ng patalim at bilang patunay ng Alam mo minsan pag may mga ganyan, may catch na agad yan eh. Let's say halimbawa hindi nangyari. Sasabihin, hindi ka kasi naniniwala, di ba? Yan ang mga sasabihin niya eh. Or wala siyang pananampalataya. Parang may nakahanda na agad na dahilan pagka hindi nangyari. kanilang kakayahan. Hindi. Pag sarili mo ang inaano mo, hindi ako naniniwala doon. Dahil subconsciously, pwede mong kontrolin yun eh. 'Di ba? Or sometimes merong merong time na kahit iba yung tatagain mo dahil gusto mong hindi siya tablan, kahit pa sabihin mo na subconsciously kokontrolin mo yun eh. Alam mo ang para ma-eliminate yung pagdududa, kadalasan ganun kasi ang sinasabi na baka mamaya sa control lang ng nila. Para walang problema diyan, mag-rig sila ng machine. Yung talagang yung pressure, nagagawa naman yun eh. Yung talagang pressure nun equal kung paano hatawin, ganun din ang Pero pag tao yung gagawa kasi niyan, maraming factor para i-control mo yan eh. Hindi ko sinasabi na tama yung tama yung theory ko kung bakit hindi sila tinatablan. Pero hindi mo may iwasan kasing mag-isip ang tao na gano'n. Kaya mas maganda, mag-rig sila ng makina na yung talagang constant yung force ng pagtaga. 'Di ba? Kasi pag ganito talaga magdududa ang mga tao diyan eh. Madalas silang magsagawa ng demonstrations na i-video at ina-upload pa nila sa Facebook. Grabe naman yun. Mayu-YouTube ako nito eh. Pati espada, ipinantadtad nila sa sanga ng Alam mo, kaya ko din yan. Meron ako ditong espada ni Wonder Woman eh. Tama ha? Ako din. Alisin ko yung sa dulo. Diba? Totoo espada to. Oh. Hindi rin ako diba? Parang lang kasi yan, men eh. I don't know. Pero pa rin ako, may reservations pa rin ako. Malay mo naman, talaga naman totoo. Kaya lang mas maganda sana kung constant yung meron tayong batayan kung gaano kalakas ba yung hampas. Kasi baka mamaya nyog na pagka i-demonstrate mo sa ganyan, malakas ang hataw mo eh. Tapos pagka
Hindi mo naman kasi madidetermine yon pag tinitingnan mo lang yung pag tinitingnan mo lang yung nangyayari. Pero sa ayaw at sa gusto mo, yun kasi iisipin ng tao. Patong sa hita. Ang maliit namang kutsilyo, ginamit panghiwa sa bisig at leeg ng isang miyembro. Ang may hawak ng itak. Sa unang video, si Edmer mula sa Konsolasyon sa Cebu na hindi raw tinatablan ng kahit na anong patalim. Mabisa raw kasi ang kanyang mga orasyon at lana. Noong 2007 daw nadiskubre ni Edmar ang kanya raw kapangyarihan. Ginip ako na mayroon nagpakita sa akin nga matandang lalaki ba, mahaba yung buhok niya. Tinaga ako ng siyam Diba? na beses sa aking katawan. Pagkatapos, meron siyang itinuro sa akin na salita. Yan na naman, di ba? May nakita na naman na matandang lalaki. May istorya na naman na ganun, di ba? Araw-gabi dinadasalan ko. Ilang Saan niya nakuha yun? Mayroon nagpakita Noong 2007 daw nadiskubre ni Edmar ang kanya raw kapangyarihan. Ginip ako na mayroon nagpakita sa akin nga matandang lalaki ba, mahaba yung buhok niya. Tinaga ako ng siyam na beses sa aking katawan. Pagkatapos, meron siyang itinuro sa akin na salita. Araw-gabi dinadasalan ko. Ilang beses na rin daw siyang iniligtas ng mga orasyong ito. Tinawag nila kami nga uminom daw ng alak. Hiya naman kami magtanggi. Nakigulat ko lang. Sinaksak rin ako. Akala ko nga tumalab nga. Pagka nakalabas ako sa doon na mga taong Sino magpapatunay ng kwento na yan? Yung ginawa niya na yan. sa ako, naramdaman talaga. Tumama talaga. O. Dapat may witness ka or kahit may barangay man lang sana na Nangyari sa Bohol. Yung Magkikwento. tao kasi yun, parang may galit siya sa akin. Dumaan ako sa kanila. Pagdaan ko sa kanila, nakita ko nila. Binaril talaga, hindi talaga pumutok. wala, kwento lang yan kuya eh. Hindi pumutok yung armas niya. Araw-araw niyang tangan ang Sige nga, yung baril constant yun. Di ba pwedeng i-demonstrate yung baril? Kaya lang, hanggang itak lang ang kaya mo i-demonstrate. Hindi mo kayang i-demonstrate yung baril. At doon sa baril, dapat may control din doon, Dapat ang maglo-load nun, ibang tao din. kanyang Santa Lana na gawa sa langis ng nyog at Hindi, mga alam nyo mga kababayan kung bakit critical ako sa mga ganitong bagay. Nasabi ko na ito dati, ang buhay po kasi natin ay iisa lamang. 'Di ba? Hindi natin afford na waldasin ang buhay natin ng pagganon-ganon dahil marami nagmamahal sa ating kapamilya natin. Minsan may anak pa tayo, may mga magulang pa tayo na umaasa sa atin. Tapos maniniwala tayo sa mga ganitong bagay agad-agad. 'Di ba? Kung mag-aano ka ng paniniwalaan mo sana ay yung mga sigurado na. 'Di ba? Hindi yung mga kakapit ka lang sa mga ganito na hindi naman proven. Hindi, malay mo, totoo nga naman, pero willing ka na na-testingin ang sarili mo sa ganyan? Dahil lang, anong pagbabatayan natin? Dahil sinabi lang ng kung sino na oy, pag inano mo to, hindi ka tatalaban ng barel. Yun ba ang, natin, panghahawakan natin? Hindi, yung mga naniniwala sa mga ganitong bagay, ano ba yung panghahawakan nyo? Dahil sinabi lang? Yun ba yung aanuhin natin? Dahil sa sinabing yun, halimbawa, sundalo ka, pwede ka na matapang sa battlefield. Kasi alam mo na protektado. Paano kung hindi? Di ba? Kasi kung talagang may totoo niyan, bakit hindi budgetan ng Pilipinas ang mga sundalo natin na magkaroon ng ganyan? Tapos sasabihin ng iba, hindi, kasi yung iba kasi gagamitin sa kalokohan eh.
'Di ba? Palaging may catch, no? Palaging may palusot pag hindi gumana. Ginamit niya kasi sa kalokohan eh. Tandaan nyo, walang tao na banal. Kahit ako, hindi ako banal, hindi ako perpekto, makasalanan din akong tao. Anong palusot nyo niya? Kailangan banal ba ang gagamit niyan? Ano ba? Orasyon. Ginagawa ko yung unang oras na ilagay ko doon pang hindi katablan sa bala at patalim. Sa magkasantusan o kasantasan nga tanan sa langit ug sa yuta. Samantala, ang lalaking tinataga sa video, si James, hindi rin daw tinatablan ng mga patalim. Tinuod jud kay sundang magud nya sa pa na may mga kampo. Ako nga eh, oh. Pag ampo mo na mo nagkuan jud nga nagsalig sa kanang debosyon no ba? Mamilis na ninyo. Ano ko sa kanang motor ako na nasmagana wow. Yung motor ko, nabangga na yan, pero wala nangyari sa akin. Depende sa circumstansya yun. Di ba? Nagko-confirmation bias lang kayo eh. May mga nadidisgrasya naman talaga dyan na hindi talaga yung motor nila nadudurog, di ba? May mga circumstansya yun na nangyari, kaya ka nakaligtas, hindi dahil dyan sa anting-anting mo. Unsa? Laban house siya. Igalang mo ang paniniwala. Aba pagka ganyan na buhay ng kababayan ko nakasalalay, pinopromote ko na magsuri muna. Kasi iisa lang ang buhay natin. Kung meron man akong makukumbinsi dyan na kahit isang tao na mag-isip muna bago maniwala sa ganito, nakaligtas na ako ng isang kaluluwa nun. Katoliko raw sila, deboto ng Santo Niño at Nazareno. Ang leader ng grupo, ang ama ni Edmer na si Edilberto, na noong 1976 may nakita raw na bumagsak na bulalak. Iba naman ang version nito. May naglingkod. Doon pa nga lang inconsistent na eh. Yung isa, may isang tao daw na mahaba ang buhok na nagturo sa kanya. Ito naman may bumagsak naman na bulalakaw. Magkaiba sila ng circumstansya kung paano nila nakuha yung power. Sa kabukid sa una na duol sa pa, may libro nga nahagbong sa langit. Ang laman pag Ano? una na duol sa pa, may libro. May Umupo ako sa isang bukid dati, malapit sa lawa. naglingkod ko sa usa ka bukid sa una na duol sa pa, may libro nga nahagbong sa langit. Ang laman pag basa na May libro daw na bumagsak galing sa langit. Ang laman, pagbasa ko, pagbukas ko, mga Latin. pag-ukab na ko nga Latin, ang libro sir gitago man din. Ang libro hindi pwedeng ipakita, nakatago. Eh, di ba? Yan na naman tayo eh. Talagang hindi pwede pakita. Pero naikwento mo na may libro, no? Pwede mo lang ikwento, pero hindi mo lang pwedeng ipakita. Talang bullshit na yung men eh. Libro galing sa langit. Pwede mo mangyari yun, men? Pwede ipakita. Kaya tinago ang siya. Asa pagkubot na ko sa mga Kahit ako, pwede ako magkwento na may natagpuan ako na notebook galing sa langit eh. Ganyan na lang ba paniniwalaan natin, mga kababayan ko? Galing sa kwento. Ang nakakalungkot nito, kukwentuhan ka ng ganyan, tapos maniniwala ka, no? Pwede mo nang ialay yung buhay mo dahil doon sa kwento na yon. libro. Pag hawak ko sa libro, napanaginipan kong nawala siya. Nagdamgo ko sa sige, nawala siya. Pagka 2007, Noong 2007, napanaginipan ko ulit na tinaga ang likod ko. nagdamgo na sa ko nga, gitigbas ang likod. Mo daw ang ngayon na akong bata, nga talaga Kaya pinatingnan ko sa anak ko yung likod ko, may marka siya ko ang mahapdi. likod ng be. Marka man siya. Naging albularyo si Edilberto hanggang binuo ang kanilang samahan. Ang mga orasyon, pinatato niya para hindi na raw niya kailangang bigkasin pa. So, dahil sinabi mo na bawal ipakita yung libro, useless din.
Nakikita na rin namin yung tinato sa'yo. Ngalan sa Amahan. Salvador del Mundo Senyor, Diyos Jesus Nazareno. Mangluluwas sa kataladman sa imong tibuok kinabuhi nimo. Susi ng kapangyarihan. Kini siya ngan sa Ginoo, daang panambal ug daang dipinsa sa tao nga daang dipinsa pud sa tao nga bato daw. Depensa rin sa taong may masamang balak. Nung araw na yon, muli raw magpapakitang gilas sa pagtatadtad ang grupo ni Edilberto. Oo, yung gagawin namin, kagustuhan namin talaga. Nagdasal muna ang grupo sa harapan ng Nazareno at Santo Niño. Isa-isa ring dinasalan ni Edilberto ang kanyang mga miyembro. Maya-maya pa, lubhang mapanganib po ang kanilang ginagawa. Huwag na huwag gagayahin. Pero sa ikatlong pagtataga, nabigla si Edmer sa Ayun lang. may tumulong dugo mula sa kanyang bisig. Ayun lang. Digigid. Ay, nasugat. Hindi talaga siya po... Nako! Pwede ba? Hindi talaga siya pumayag. Anong klaseng palusot yon? Hindi daw talaga siya pumayag ay, nasugat. Hindi talaga siya. So, nasa pagpapasya din pala. Nung kung sino man yung papayag kung poprotektahan ka o hindi. Digigid tugot. Nasugat. Kasi naman, yung ginawa mo, hindi ito yung dati mong ginagawa eh. Umaasa siya kasi na makokontrol niya pa rin yung taga. Habang inaano niya to. Nung pagtataga, Diba? Kung tutuusin, nababawasan yung puwersa eh. Dito lang mapapatunayan mo na pag yung tira niya ay nakakapinsala talaga, mapipinsala ka talaga. Kasi psychologically, pag tinataga mo yung ano, pwede mo kasing may control ka doon eh. Yun kasi yung aalisin natin dapat. Pero ngayon ito, nabigla si Edmer sa sumunod na nangyari. May tumulong dugo mula sa kanyang bisig. Digigid tugot. Nasugatan siya. hindi daw talaga siya pumapayag. Nakakahiya to, min. Nakakahiya to. Ang digigid tugot naman. Hindi, bakit hindi papayag? I mean, ano yung dahilan bakit hindi papayag? Ano bang ginawa mong kasalanan? Ba't hindi ka pinayagan? Kung kailan nakaharap yung mga kamera at may mga nagsusuri, saka mo sasabihin na hindi ka pinayagan? Ang labo naman yata nun. So, paano pag halimbawa, napalaban ka, tapos napahama ka, ano yun, hindi ka rin pinayagan nun? Nagiging palusot na lang yun, min eh. Dahil kung yan ay protection na ibinigay sa'yo, nasa iyo na yan, protection mo yan eh. Sinubukan ng aming team na dalhin siya sa ospital. Di mo sugot ang gahom. Ngayon, Ayaw pumayag talaga ang kapangyarihan. Ayaw pumayag daw ang kapangyarihan. That is bullshit. Gusto nyo magpadala sa ospital? ay hindi, okay ra. Di mo Ay, hindi, okay na. sugot gid. Tingaw. Ayaw pumayag talaga. Ayan o, may marka ka ng tagamin eh. Uy, wag mong hawakan, may infection ka niyan. Ayon Ano sabi niya? Misugot gid. Tingaw karon nga kadaghan na buhatan na. Ilang beses ko na tong ginawa pero ayaw pumayag na mapanood kami sa TV. Hindi, kinakamera ka rin kahit yung mga ibang ginagawa mo eh. 'Di ba? Nagkataon lang na nagkasugat ka nung naglagay ka ng ng something dito na tinataga mo. Hindi mo inaasahan na napalakas yung hataw mo. Hindi, dahil mapapanood kami sa TV. Kung ako yung yung nagbigay ng power sa'yo, mas papayag pa nga ako mapanood sa TV para talagang malaman nila na totoo talaga yung ginagawa nyo eh. Hindi ko kayo ipapahiya noon. Diba? Pero di mo sugot siya nga makit namin sa TV gid, di mo sugot. ayon kay Edmer, ngayon lang ito nangyari. Wala siya masakop sa akong bin. Hindi siya nasali sa aking... Ito naman, nagkokontrahan kayo eh! Nagkokontrahan kayo ng tatay mo. Ang sabi nung bata,
Hindi daw siya pinayagan. Ang sabi naman nung tatay niya, ito, hindi siya nasali sa aking bendisyon. Maging ano kayo, maging, anong tawag dito? Consistent dapat ang palusot nyo. Hindi yung magkakaiba kayo. Yung isa hindi pinayagan, ikaw naman, hindi nasali sa bendisyon. Ano ba? Ano ba talagang totoo? Desisyon papayag. Sa kabila nito, may mga miyembro pa ring voluntaryong nagpataga. O paano ito? Pinayagan ito. Kung ikaw na yung leader, ikaw pa yung hindi pinayagan, itong mga miyembro mo pinayagan, unfair naman. Bullshit. Pero nung natapos ito, kitang-kita sa kanilang mga bisig ang mga marka at ilang hiwa na dumudugo rin. Ang mga sugat agad nilang pinahiran ng lana. Medyo power, di ba? Medyo ang power. Hindi 100%. Para mga 70% power. Siguro feeling ko, nasa TV sila. Kailangan talaga nilang mag full blast eh. Pero pag yung wala sila sa TV, pwede na yung mga tapik-tapik lang. Pero dahil nasa TV sila, kasi alam nilang may magki-question ng pressure ng pagpukpok eh. Kaya napapalakas sila. Anong medyo power hindi 100%? 70%. Tignan mo, sabi ni tatay oh. Medyo ang power hindi 100%. Para mga 70%. That is bullshit. 100%. Mas 70% power. Ay, nako, tatay! Naniwala ako. Yung nakita ko na pag ng itak dito, dumugo, naisip ko na hindi yan totoo. Kung totoo yan, bakit Correct. sugat-sugat lahat dito? May nakita din ako na tinatadtad yung kapitbahay nila. Tapos tinatablan din. At dinala dun sa ospital. Yun pala eh. Kaya sinasabi ko sa inyo men, nakakatakot din ito para sa mga kababayan natin. Kaya ako ginagawa itong mga ganitong bagay. Actually, hindi naman akong nagdebunk sa kanila, kay MJS mismo eh. Pero isa lang ako sa nagpapalaganap nito. 'Di ba? Kahit mga 1,000 lang naman ang manood sa akin, yung 1,000 na ikikwento sa iba na hindi talaga totoo yung mga ganito. Pero meron siguro dyan, somewhere out there na totoo. Hindi ko naman sinabi, pero itong particular na to, malinaw na hindi naman siya totoo. Dahil nasusugat talaga. Ikinonsulta namin sa isang Latin expert ang mga orasyong nakasulat sa lana at sa tattoo ni na Edmer. Cristo, kami, Nostrum, Pedro, Pablo, San Pedro, San Pablo, hindi ko alam susunod yung Eblon, kung sino yun, na parang bato. May Latin. Tsaka parang pwede mong i-translate ng batay sa thought, pero hindi Latin lahat yan. Zero, wala yan. Parang Tagalog pa isa. Pinahiram sa karanasan ko sa mga orasyon. Pinahiram. Hirap ako makakita ng purong Latin. Yung pinadala sa akin, na binasa ko, merong mga Latin. Kaya lang yung buong sentence, hindi mo maintindihan kasi hindi purong Latin. Para Parang minade up na lang sa physicist na si William Turnbull, may mga siyentipikong eksplanasyon kung bakit hindi nagsusugat ang mga pagtatadtad. The first concept is the concept of elasticity. Braso ng tao na medyo malambot to at may kakunatan pa, hihirapan talaga makapenetrate yung itak. May orasyon o wala, kayang gawin niya. Kung makikita nyo rin dun sa video ni Tadtad, iniiwasan niya yung mga matitigas na parte ng katawan ng tao. Nagfo-focus siya dun sa malalambot. Nagbabala naman ang internist dahil nagbabounce, no? na si Dr. Cheridin Oro Josef sa pag-inom at pagpahid Aroy. ng lana. Lahat ng yan pwedeng pamahayan ng bakterya. So kapag yun ang pinapahid nila, maaaring nagpapahid din sila ng mga microorganisms or bacteria dun sa sugat nila. So mas malaki yung risk na magkaroon ng infeksyon. Katungwa mo to nga tagalag. Hindi, yung mga hindi naniniwala, hindi naman namin kayo pinipilit. Ito yung kadalasan na napalusot, no? Pero pag nagre-recruit ka ng miyembro mo, hindi mo naiintindihan yung responsibility na kaakibat nun eh.
during nire-recruit mo sila dyan sa paniniwala na yan, during na kinukumbinsi mo sila na magpasailalim sa kulto nyo, di ba? Tapos pagka may mga magsusuri, hindi naman namin kayo pinipilit na maniwala. Ito yung bullshit na kahit kailan na ano eh. Kasi nga kung biblical ang pag-uusapan natin, inuutos naman ng Diyos yan eh. Nasuriin yung mga yan na kung totoo o hindi. Tapos sabihin mo, ito nga sabi nga 'di ba sa Bible, matyagang pagtuturo, 'di ba? Dali lang hanapin ko yung talata na 'yon. Hindi pwede kasing ganyan na sagot na sa inyo kung hindi kayo maniniwala. Pag may nagsusuri sa'yo, no? Ayan, ikalawang Timoteo, chapter 4. Dali lang, bagal eh. Basahin natin yun nandito. Kung biblical ang pag-uusap, total, minimension nila, katoliko sila at di ba? Sabi gano'n, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus. Dito tayo. Nahahatol sa mga buhay at mga patay alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan. Napapanahon man o hindi. Kasi kadalasan, hindi pa takdang panahon. Pero sabi dito, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Pero kung ang sasabihin sa inyo, nasa sa inyo yan kung maniniwala ko hindi, di ba? Hindi naman namin kayo pinipilit. Sinabi nga ng Diyos pagtyagaan mong ituro pag may nagtatanong sa'yo. Di ba? Hindi yung iwas ka ng iwas pag tinatanong ka. Pag tungkol sa pananampalataya mo. Dahil alam mo, masusukol ka. Yung lugar, kung gusto mo ka ng kaingon mo tinuod. Kung gusto mo kung gusto niyo masabing totoo hindi lang sa video. Di lang sa ingon sa video, pwede mo mo-anidre sa mga personal. Pwede kayong pumunta dito pumunta na nga 'di ba? Nag-fail nga Ano yung may condition na naman yung yung power nyo, katulad ng ginawa nyo sa KMJS na hindi pumayag. Hinihikayat mo ng pumunta niyan, tapos pag nag-fail, sasabihin mo, ay hindi pumayag. Bullshit. Aron makita mo og tinuod na kitugdi. Tandaan mo, baka pangyarihan din ang black magic na ginawa ng Diablo. Kaya dapat ang kapangyarihan mo ay galing sa Diyos. Kasi pag hindi, ay baka inuuto ka lang ng Diablo. Pwede. Tama yung sinabi ni Father. Ang kakaibang kapangyarihan ng iba, dala nga marahil ng kanilang pambihirang pananampalataya. Niliigang ka pa. Hindi lahat meron nito, kaya huwag isusubo ang sarili. Kung hindi, nakasisiguro. Yun ang sinasabi ko. Kasi iisa lang ang buhay natin. Kasi kapag napahamak tayo dyan sa paniniwala na yan, wala na tayong babalikan dyan, men. Hindi ka na makakareklamo. Oy, niloko mo ko, hindi pala totoo itong pinaniwala mo sa akin. Hindi mo na magagawa yun dahil patay ka na By the time na ma-realize mo na peke yung pinaniwalaan mo. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna mapag-usapan natin ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.